Hello mga katiknik, welcome back po sa aking munting channel. Ang video po natin sa ngayon ay sasagutin ko lang yung tanong ng isa sa mga katiknik natin na kung paano raw magkuha ng reduce. So, tapusin po ang video at yan po ang aking sasagutin. Ngayon ipapakita ko po muna sa inyo kung alin ang tinatawag na reduce. Meron po tayo ditong circle o bilog. Ang diameter po nito ay 20 cm. 20 cm po ang diameter ng circle na ito. Ngayon, ito pong sukat na nagmumula dito sa sentro ng bilog papunta dito sa gilid, yan po ang tinatawag na radius. So, ito po, ang diameter nito ay 20 cm ang diameter. So, ang radius po nito ay 10 cm. 10 cm po ang radius niyan. Yung sukat po na galing dito sa pinakang sentro papunta dito, yan po ang tinatawag na radius. So, ayan. Pero hindi po lahat ng arc ay kalahati ng bilog. Halimbawa po, ito. Halimbawa po, ito yung arc na kinuha natin. Kasi baka po sabihin nyo, bawat arc ay kalahati ng bilog. Hindi po lahat ng arc ay kalahati ng bilog. Kalahati po ng bilog o yung galing sa sentro ng bilog, yung radius. Halimbawa, yan po ang galing dito sa sentro. Halimbawa, ito po yung arc. Okay, pwede pong paliitin natin. Halimbawa, ito yung arc na gagamitin. Ang radius po niyan ay parehas pa rin. 10 cm pa rin po ang radius niyan. Kahit ito na magmula dito ang na arc hanggang dito, ito pong arc na ito, ang radius po niyan ay 10 cm pa rin ang radius. Kahit po ito pong arc na magmula dito papunta dito, hindi po ito ang radius niyan. Ito pa rin po ang radius niyan. Radius kasi ito yung galing sa sentro ng bilog. Ngayon, may sa mga magtatanong kung ano raw ang gamit nito na itinuturo ko na to. Napakarami po ng gamit nito at napaka-importante po nito, lalo na ikaw ay isang welder, carpenter o mason. Panoorin po hanggang dulo kasi napaka-importante po ang bagay na ito. Ibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po, sa isang building nakakita kayo ng ganitong arc. Halimbawa po, bintana yan. Ngayon, bilang isa kang welder o carpenter man yan, kung kahoy ang ilalagay dyan ng mga frame, halimbawa, bakal man, siyempre, hindi po natin alam kung ano ang radius niyan. Wala po tayong nakitang sukat. Maaring nasa plano, pero hindi na natin hawak yung plano ngayon. Kung paano natin makukuha ang radius nito, hindi na natin kailangan tingnan yung plano. At halimbawa po, ito ay isang malaking bahagi. Buti kung maliit lang po kasi tapalan mo lang ng karton yan, ay makakagawa ka na ng pattern. Pero kung malapad ito, halimbawa, hindi po ganun kadali ang pagkuha ng pattern yan. Kaya ito po yung technique na ipapakita ko sa inyo sa ngayon. Dati po, ang technique na ito, ang nakakagawa lang nito ay yung mga nakapag-aral sa AutoCAD. At ito po ay nako-compute lang sa computer talaga. Pero sa ngayon po, ngayon ipapakita ko na sa inyo na hindi mo na kailangan ang AutoCAD para mag-compute itong ganito. Sa pamamagitan lang po ng inyong mga Android phone, mako-compute po ninyo ang mga arc length, chord length. Ngayon, punta po tayo sa Play Store at i-search po natin ang ArcCalc. Ito po yon, ArcCalc, kasi ito po yung calculator na
gagamitin natin dyan na pang compute. Sa akin po, naka-download na ito. Kaya nakalagay na dito ay open. Download po yan. Ito po yung pangalan yan. I-open na natin. Ngayon, ang una pong gagawin, halimbawa nakita po natin yung bintana na may ganito at pinapagawaan sa atin ng frame. Siyempre, wala tayong alam kung anong radius nito. Hindi natin alam. Ang unang gagawin natin, sasukatin po natin yung ito, magmula dito hanggang dito. Susukatin po natin yan. Gaya po nito ay 20 cm. 20 cm po yung ito po yung sukat na galing dito. Yan po yung chord length. Yan po yung chord length. Yan po ay chord length. At ang sukat po ng chord length ay 20 cm. Okay, lalagay po natin dyan ay 20 cm. Yan po yung chord length. Sukat na magmula sa kantong ito hanggang dito. Yan po ang una natin na kukunin ang sukat. Ngayon, yung chord length po na yon, ilalagay natin dito sa, ayan po, nandito chord length. Isusulat po natin yan dyan, 20. 20 cm po. Ngayon, ang sunod na susukatin natin ay yung taas. Middle ordinate or height of arc po yan. Yan po ang sunod na susukatin natin. Dahil maliit ito, ay dito tayo susukat sa ganito para masakto po natin. Ito po ay nasa 6.3. Yan. 6.3. 6.3 cm. Ito po yung height o middle ordinate. 6.3. Ito po yan dito. Andito po yan. Ito po yung middle ordinate po yan o height of arc. So, isusulat po natin yan ditong 6.3. Ayan na po. Yan lang pong dalawa na yan. Pag nakuha na natin yung sukat na yan, i-click lang po itong calculate. Pag-click ng calculate, dito na po lalabas na ngayon yung lahat na resulta. Nandito na po ngayon yung radius. So na po ang radius natin ay 11. Ngayon, dito tayo sa maliit kukuha para tumama tayo. 21 po yan. 11. Ito po yung radius. Yan po ang nakalagay dito. Ngayon tatry natin kung nagtama nga yung radius natin. So, subukan natin yan. Ayan. Yung po ay 11. Oh. Daling sabi, sakto po. So, ito po ngayon yung radius niya. 11 cm ngayon yung radius. Bakit ito na po yung sagot doon sa mga nagtatanong kung paano ang pagkuha ng radius. Ganun lang po ang gagawin. Ngayon, kung inuna naman po ninyo yung kahit alin po dito, magkabali-baliktad ang unahin ninyong given. Ito ang radius. Minsan po kasi sa mga plano, ang nakasulat lang ay radius. Meron pong nakalagay dyan yan na ganyan, R. Tapos kagaya po nito, 11 cm. Pero karamihan po ay mm sa mga plano. Ngayon po, pati yung arc length ay nandito na rin. Siyempre nandito na po yung lahat na resulta niyan. Bahala na po kayo kung alin dito ang kailangan nyo. Kung yung angle, kung radius, arc length, chord length, tangent, middle. Nandoon na po. Kompleto na po yan. Yan, ito po isa pa sa napaka-importante nitong
arc length. Ito pong 24.93 na ito o 24.9. Ito pong arc length na ito. Ito yung sukat na galing dito sa kanto na to. Yan yung sukat na papunta dito, paikot po diyan. Kaya po napaka-importante nitong calculator na ito kasi nandiyan na po ang lahat na detalye. Halimbawa po puputol kayo ng bakal, planchado, kung ano man yan, tubo, square bar. Mayroon na po kayong ideya kung gaano kahaba yung puputulin nyo dahil nakasulat na po dito yung arc length, yung sukat po ng arc, yung haba ng arc, ito po yon, arc length 24.9 centimeter. Yan po yung haba ng pagganon dyan. So ayan po, sana naging malinaw na sa inyo yung pagkuha ng radius. Kahit pabalik-balik ta rin po ito natin, kung kahit alin po dito ang uunahin natin sukat na ilagay dyan, ay lagi pong magbibigay ng saktong answer itong calculator na ito. Kaya sana makatulong po ito, napakalaking tulong po ito sa inyo. Kasi sa dati po sa computer lang ito kino-compute ang mga ganitong computation. At mga AutoCADer lang ang nakakagawa nito. Kumbaga yung mga nakapag-aral sa AutoCAD, kasi automatic po lagi ang mga answer nito pag naglagay ka lang dito ng given tungkol sa arc. Napaka-importante po nito. Ayan po, kung nagustuhan po ninyo ang aking video, click naman ng like, at kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click na rin ang subscribe at notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang video. Paki-share na rin po sa ating mga kaibigan para magkaroon din po sila ng kaalaman tungkol dito. So hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po sa muli pong pagkikita.